Ibalik sa barangay. Sino nga ba dapat kila Jamie Malonzo, Christian Stan Hardinger at Greg Slaughter ang karapat-dapat na ibalik ni Coach Tim Cone sa barangay Ginebra San Miguel para tuluyan ng maputol ang kanilang 3-year title drought at makapag-champion na ulit sa PBA. Pwede pa nga ba? At kung paano sila pwedeng makabalik sa barangay Ginebra San Miguel? Iyan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Sa pangatlong sunod na taon, mula nang huling manalo ng championship ang barangay Ginebra San Miguel ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito nasusundan at patuloy pa rin nauuhaw sa kampyonato ang barangay Ginebra San Miguel, kahit na nga ilan beses na silang nagpapalit-palit ng mga players mula sa mga trade transactions at ganun din sa free agency. Maraming fans ang nagsasabi na kakulangan umano sa big man ang pangunahing dahilan kaya hindi na muling nag-champion ang barangay Ginebra San Miguel, kung saan last January 15, 2023 pahuling nag-champion ang barangay Ginebra San Miguel nang talunin nila ang guest team na Bay Area Dragons sa Commissioner's Cup noong season 47. At magmula nga noon ilang player changes na o player movements ang kanilang ginawa. Pero hanggang ngayon, 3 taon na nga nakalilipas, hindi pa rin sila nananalo muli ng championship sa PBA. At sinasabing mukhang magpapatuloy pa ito hanggat hindi nila nakukuha ang mga tamang players na karapat-dapat na mapunta sa barangay Ginebra San Miguel. Partikular na umano sa big man position, kung saan talagang kulang na kulang ang lineup ni Coach Tim Cone sa barangay Ginebra San Miguel. At lalo na nga ngayon na muli na namang ibabalik si Justin Brownlee bilang import sa paparating na Commissioner's Cup, kahit nga undersize ito sa height na 6'6". Kung ikukumpara sa mga ibang teams na siguradong magpaparada na mas matatangkad na imports na hindi bababa sa 6'8" hanggang 6'9" at pwede pang umabot ng mahigit 7-footer dahil na rin sa ruling na unlimited height ng mga imports sa paparating na Commissioner's Cup. Kaya yung problema ng barangay Ginebra San Miguel sa big men ay madadagdagan na naman dahil sa muli nga nilang ipaparada ang undersize pero subok na si Justin Brownlee. Pero sigurado na manliliit na naman ang barangay Ginebra San Miguel kumpara sa ibang teams dahil wala silang ibang aasahan sa mga big men nila kundi ang matitira sa kanila na sila Troy Rosario, Japet Aguilar, Norbert Torres, ang hindi pinapasok na si Ben Adamos, at hanggang ngayon ay hindi pa naglalaro at nakakabalik mula sa injury na si Isaac Go. Kaya naman maraming fans ng barangay Ginebra San Miguel ang umaasa na baka makabalik ang isa sa mga players nila, partikular na sa center position sa paparating na Commissioner's Cup, para umano kahit kuhanin nila si Justin Brownlee bilang kanilang undersized import ay meron silang ipantatapat sa mga imports ng mga makakalaban nila na siguradong mahigit 6'8" ang height. Isa-isahin natin yung mga nire-request ng mga taga-barangay na muli umanong ibalik sa kanilang lineup para maputol na ang 3-year title drought at makapag-champion na ulit ang barangay Ginebra San Miguel sa PBA. Una sa ating listahan sa mga sinasabing gusto umanong pabalikin sa barangay Ginebra San Miguel para sa paparating na Commissioner's Cup dahil si Justin Brownlee ang kanilang gagamiting undersized import ay ang dating taga-barangay na nagpalipat-lipat na ng kupunan at liga, at ito ay walang iba kundi ang tinatawag nilang Greg Zilla at paminsan-minsan ay tinatawag din Barney na si Greg Slaughter. Dahil kulang na kulang sa height, lalo na sa center position ng barangay Ginebra San Miguel, maraming gustong ibalik itong si Greg Slaughter na halos 7-footer na ang height para umano meron man lang pantapat ang barangay Ginebra San Miguel kung hindi kay Junmar Fajardo ay sa mga magiging imports ng ibang PBA teams na siguradong mahigit 6'9" ang height. Bagamat may katandaan na itong si Greg Slaughter sa edad na 37 years old, ay masasabing napakalaking bagay pa rin umano yung kanyang height na 6'11".
para kahit paano ay maging intimidating presence sa shaded lane. At maasahan din ni Coach Tim Cone pagdating sa rebounding, shot blocking at inside points itong si Greg Slaughter. Sa kanyang tenure bilang isang taga-barangay, nakakuha ito ng 4 na championships bilang sentro ng Barangay Ginebra San Miguel at isang Best Player of the Conference Award noong 2017 Governor's Cup. Pero papaano nga ba nawala itong si Greg Slaughter sa Barangay Ginebra San Miguel? At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik sa nasabing kupunan, ay sinasabing nag-ugat ito kung inyong matatandaan bago ang pandemic nang mag-sabbatical leave itong si Greg Slaughter dahil umano sa kanyang mga personal reasons. Pero ayon na rin sa mga naglalabasang balita noon ay yung napipintong trade nito kay Christian Stan Hardinger ang sinasabing pangunahing dahilan talaga kung bakit nag-sabbatical leave itong si Greg Slaughter sa Barangay Ginebra San Miguel. Ayaw umano ni Greg Slaughter na matrade siya papunta sa Northport Batang Pier bilang kapalit ni Christian Stan Hardinger. Kaya imbes umano na mangyari yun, ay nag-sabbatical leave na lamang ito para umano hindi matuloy ang nasabing one-on-one trade. At doon nagtagumpay itong si Greg Slaughter dahil hindi nga natuloy ang sanay one-on-one trade noong mga panahon na yon kay Christian Stan Hardinger. Pero nang magdesisyon na itong si Greg Slaughter na bumalik dito sa Pilipinas mula sa Amerika sa kanyang sabbatical leave, ay ilang araw pa lang itong nakapag-practice sa Barangay Ginebra San Miguel mula sa kanyang pagbabalik, ay natuloy na ang minsan ang naunsyaming trade sa pagitan ni Greg Slaughter at ni Christian Stan Hardinger kung saan napunta na nga itong si Greg Slaughter ng tuluyan sa Northport Batang Pier bilang kapalit ni Christian Stan Hardinger na napunta na nga sa Barangay Ginebra San Miguel nung mga panahon na yon. Walang nagawa itong si Greg Slaughter kundi sumunod sa nasabing trade dahil under contract pa siya sa Barangay Ginebra San Miguel nung mga panahon na yon. At kung hindi nasusundin ay pwede siyang mademanda ng breach of contract. Kaya walang nagawa itong si Greg Slaughter kundi maglaro na lamang talaga sa Northport Batang Pier kahit na sinasabing ayaw nito ang nasabing trade na nangyari. Nakapaglaro lamang ito ng 2 conference sa Northport Batang Pier noong mga panahon na yon. At nang matapos ang kanyang kontrata na na-inherit ng Northport Batang Pier mula sa Barangay Ginebra San Miguel, ay hindi na nga nagkaroon ng renewal dahil na rin sa contract disputes sa pagitan nitong si Greg Slaughter at Northport Batang Pier na tumangging ibigay ang gustong hinihinging presyo nitong si Greg Slaughter. Naging kontrobersyal ang nasabing contract dispute sa pagitan nitong si Greg Slaughter at ng Northport Batang Pier Management dahil merong mga numerong inilabas itong si Greg Slaughter kung saan yun umano yung sinasahod niya sa Barangay Ginebra San Miguel buwan-buwan at malayong malayo sa ino-offer sa kanya ng Northport Batang Pier na veteran maximum contract sa PBA na 420,000 a month. Ayon sa mga lumabas na balita noong mga panahon na yon, humihingi itong si Greg Slaughter ng 750,000 a month na sinasabing yun umano yung talagang nakukuha niya sa Barangay Ginebra San Miguel, hindi pa umano kasama doon ang mga bonuses na pwede niyang makuha kapag nananalo sila at makapasok sa playoffs. Halos 1 buwan din ang itinagal ng nasabing usapin tungkol sa kontrata nitong si Greg Slaughter. At sinasabing nadawit pa nga dito ang pangalan ni SMC Sports Director Al Francis Chua na sinasabing naging ugat umano ng hidwaan itong si Greg Slaughter at ni Barangay Ginebra San Miguel Team Governor Al Francis Chua. At dahil nga sa nasabing contract dispute ay mula noon ay hindi na muling nakabalik itong si Greg Slaughter sa PBA at nagpalipat-lipat na ng liga mula sa Japan B-League Division 2 kung saan isang season lamang ito nakapaglaro. At hindi na rin ang kanyang kontrata doon bago ito nagbalik dito sa Pilipinas para naman maglaro sa Manila SB Squad sa MPBL noong 2024. At magmula nga noon, hindi na rin siya nakapaglaro sa MPBL at tanging yun lamang ang kanyang naging last basketball activity. At lumipas ang isang season ay binigyan naman ito ng kontrata ng Basilan Star Horse sa MPBL pa rin. Pero sa mga hindi malamang kadahilanan, hindi nakapaglaro itong si Greg Slaughter sa Basilan Star Horse sa nakalipas na 2025 MPBL season. At dahil wala nang ang contract offer na nakuha itong si Greg Slaughter at sinasabing naka-silent ban pa sa PBA, ay gumawa ito ng public apology sa isang PBA game sa venue mismo kung saan humingi nga ito ng tawad kay SMC Sports Director Al Francis Chua at sa mga tao
na na-involve sa contract dispute niya noon sa Northport Batangpier. Ginawa umano ito ni Greg Slaughter para muli siyang makabalik sa PBA ngayong ongoing 50th season na muntik na sanang makalaro sa Titan Ultra Giant Racers na nakakuha ng kanyang PBA playing rights mula sa Northport Batangpier, pero dahil sa panibagong contract dispute o hindi pagkakasundo tungkol sa kontrata ay hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy ang PBA comeback nitong si Greg Slaughter. Pero ngayon na na-eliminate na naman ang Barangay Ginebra San Miguel at hindi na naman nakapasok sa PBA Finals at 3 taon nang hindi nakakapag-champion sa PBA, ay marami pa ring fans ng Barangay Ginebra San Miguel ang nagnanais na makabalik itong si Greg Slaughter sa kanilang koponan para magkaroon umano ng isang legitimate center ang barangay, lalo na at muling ipaparada si Justin Brownlee na isang undersized import para sa Commissioner's Cup. Pero ang problema dyan ng Barangay Ginebra San Miguel, kung gusto pa nilang makuha itong si Greg Slaughter muli, ay patuloy pa ring hinahawakan ng Titan Ultra Giant Racers ang kanyang PBA playing rights dahil sa pagiging restricted free agent nito, na ibig sabihin sa pamamagitan lamang ng isang trade, makababalik sa Barangay Ginebra San Miguel itong si Greg Slaughter. Pero ang problema dyan, mukhang ayaw pa rin itong pabalikin ni SMC Sports Director at Barangay Ginebra San Miguel Team Governor Al Francis Chua sa kanilang koponan o sa kahit anong koponan sa SMC, dahil na rin sa kontrobersya na ginawa nito noong nasa Northport Batangpier pa siya sa kanyang contract dispute. Pero sinasabing kung si Coach Tim Cone daw umano ang tatanungin, ay walang problema sa kanya na makabalik si Greg Slaughter sa kanilang koponan dahil na rin sa kanilang pangangailangan sa isang center. At magiging valuable asset pa rin umano si Greg Slaughter sa kanila dahil sa kanyang height na 6'11", ay muling makakabalik sa komportabling posisyon si Japet Aguilar sa pagiging power forward at muling magiging kapartner ni Greg Slaughter sa front line ng Barangay Ginebra San Miguel. At doon nga umano, tataas na ang tsansa ng Barangay Ginebra San Miguel na makabalik sa PBA Finals at makapag-champion na ulit. Sa ngayon, open naman ang Titan Ultra Giant Racers na makuha sa kanila itong si Greg Slaughter via trade at naghihintay na lamang umano ng offers mula sa ibang koponan, partikular na dito sa Barangay Ginebra San Miguel, na sinasabing talagang kailangan na kailangan itong si Greg Slaughter para sa kanilang center position at muling mabuo ang twin tower combination nila ni Japet Aguilar na talagang komportable na maging power forward o stretch 4 para sa Barangay Ginebra San Miguel. Isa rin sa sinasabing gustong ibalik ng mga Barangay Ginebra San Miguel fans sa kanilang lineup ngayong paparating na Commissioner's Cup, bagamat hindi ito isang sentro at sa halip ay isang stretch 4 o power forward, ay walang iba kundi ang kaalis lamang sa kanila na si Jamie Malonzo. Kahit hindi umano sentro at power forward lamang talaga itong si Jamie Malonzo para sa Barangay Ginebra San Miguel, ay magiging malaking bagay pa rin umano sa Barangay Ginebra San Miguel kung makakabalik itong si Jamie Malonzo ngayong Commissioner's Cup para magkaroon ng added size sa power forward position ang Barangay Ginebra San Miguel, na sa ngayon ay tanging si Troy Rosario lamang ang kanilang naaasahan. Kahit pa umano si Justin Brownlee ang muling iparada ng Barangay Ginebra San Miguel bilang import nila sa Commissioner's Cup, ay magiging malaking tulong pa rin umano itong si Jamie Malonzo kahit na sa power forward position man lang. Sa kanya kasing huling stint sa Barangay Ginebra San Miguel, ay isa itong si Jamie Malonzo sa mga instrumento kung bakit umabot sa Game 7 ang kanilang semi-final series kontra sa kanilang sister team na San Miguel Beermen noong 49th season All-Filipino Cup, at sinasabing kung makakabalik pa si Isaac Go o kaya ay makapagdagdag ng isang sentro ang Barangay Ginebra San Miguel at makabalik nga itong si Jamie Malonzo, ay tiyak na makakabalik sa PBA Finals ang Barangay Ginebra San Miguel sa tulong na rin ni Justin Brownlee, basta makabalik din sa lineup nila itong si Jamie Malonzo. Yun nga lang, may malaking problema itong si Jamie Malonzo at ang Barangay Ginebra San Miguel kung nais nila itong pabalikin sa kanilang lineup. Kasama kasi sa mga napatawan ng 3-year ban itong si Jamie Malonzo sa PBA nang tanggihan niyang pirmahan ang uniform players contract na ino-offer sa kanya ng Barangay Ginebra San Miguel nang matapos ang kanyang kontrata noong August 2025. At sa halip nga
Ang pinirmahan niya yung sa Kyoto Hanaris, yung offer sa kanya doon na sinasabing mahigit 2 milyon kada buwan ang kontrata. Kaya doon gumawa ng paraan ng PBA at naglagay ng panibagong ruling sa kanilang rulebook na ang mga players na pipirma ng kontrata sa ibang liga, dito man sa Pilipinas yan o kahit sa ibang panig ng mundo, basta tinanggihan ang uniform players contract na ino-offer ng kanyang mother team, ay papatawan ng 3-year ban. At yun ang magiging problema nitong si Jamie Malonzo sa kanyang pagbabalik sa Barangay Ginebra San Miguel, na siya pa rin nananatiling may hawak ng kanyang PBA playing rights. Matatandaan na last September ay tuluyang na-terminate ang kontrata nitong si Jamie Malonzo sa Kyoto Hanaris dahil hindi umano nagustuhan ang kanyang performance ng nasabing Japan B-League Division 1 team, at wala umanong nagawa itong si Jamie Malonzo nang ma-terminate ang kanyang kontrata na sana'y 2-year contract kung nagustuhan ang kanyang performance. Pero ilang buwan na rin ang lumilipas, hanggang ngayon ay hindi pa nakakakuha ng panibagong kontrata itong si Jamie Malonzo sa Japan B-League. At ilang araw na lamang nalalabi sa deadline ng final submission ng mga lineup sa Japan B-League. At kung hindi nga makakakuha ng panibagong kontrata sa ibang koponan itong si Jamie Malonzo sa Japan B-League, ay tuluyan ang matatapos ang kanyang international career sa ngayon. At masasabing logical choice na ang bumalik sa Pilipinas at maglaro sa PBA o kaya sa MPBL. Pero dahil nga sa 3-year ban niya sa PBA, ay mukhang mahihirapan na itong makabalik sa ngayon at kinakailangan itong tapusin ang nasabing 3-year ban. Pero kamakailan lamang nagbigay ng statement itong si Commissioner Willie Marcial na po pwede naman daw mapagaan yung kanyang ban kung gagawa ito ng public apology at mapagbobotohan umano yun ng PBA Board of Governors kung pababalikin nila o patatawarin nila itong si Jamie Malonzo para muling makabalik sa PBA at makapaglaro na sa Barangay Ginebra San Miguel. Ilang koponan na ang nagnanais na makuwang serbisyo nitong si Jamie Malonzo sa PBA, pero dahil nga sa kanyang 3-year ban ay hindi ma-execute ang mga nasabing trade. Pero kung siguro nga ay mapapagaan ang kanyang ban, sinasabing po pwedeng maging 1 conference ban na lamang dahil hindi naman ito nagtagal sa Japan B-League. Kaya malaki umanong posibilidad na mabigyan ito ng sinasabing pardon sa kanyang gagawing public apology kung sakasakali, kung nanaisin nitong magbalik sa PBA at sa Barangay Ginebra San Miguel. Nang tanungin si Coach Tim Cone tungkol sa posibleng pagbabalik nitong si Jamie Malonzo sa PBA at sa Barangay Ginebra San Miguel, ay sinabi nito na wala umano siya sa posisyon para magbigay ng statement tungkol doon dahil na rin sa pinapairal na 3-year ban dito kay Jamie Malonzo sa PBA. Pero ayon kay Coach Tim Cone, kung siya umano ang tatanungin, ay wala naman problema sa kanya na makabalik sa PBA at sa Barangay Ginebra San Miguel itong si Jamie Malonzo. Magiging malaking tulong pa rin talaga itong si Jamie Malonzo kung sakaling pagbibigyan ito na makabalik sa PBA ngayong paparating na Commissioner's Cup at mabigyan ng pardon sa kanyang gagawing public apology. Dahil sa nakalipas na conference kung saan wala itong si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra San Miguel, ay kitang-kita yung babaw ng frontline position ng nasabing koponan. At kung sakali nga na magbalik na ito sa Barangay Ginebra San Miguel, ay magkakaroon ng dagdag options si Coach Tim Cone sa kanyang frontline position, lalo na sa pagbabalik ni Justin Brownlee bilang kanilang magiging import sa paparating na Commissioner's Cup hanggang sa Governor's Cup ng 50th season ng PBA. Pero sa ngayon, desidido itong si Jamie Malonzo na makakuha ng panibagong kontrata sa Japan B-League. At sinasabing patuloy pa rin itong nakikipagnegosasyon sa iba't ibang koponan doon. Pero dahil umiiksi ang kanyang oras at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakukuhang panibagong kontrata. At kapag ka nangyari nga yun na hindi siya makakuha ng bagong kontrata sa Japan B-League, ay napakalaki naman ang tsansa na makabalik ito sa Pilipinas. Siguro nga ay gagawa na ito ng public apology para muling makabalik sa PBA at sa Barangay Ginebra San Miguel ngayong paparating na Commissioner's Cup na mag-uumpisa na sa March 11, 2026, kung saan naghahangad ang Barangay Ginebra San Miguel na makabawi at muling makabalik sa PBA Finals at makapag-champion din sa PBA.
Isa rin sa sinasabing gustong pabalikin ng napakaraming fans ng Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang lineup ngayong paparating na Commissioner's Cup ay walang iba kundi si Christian Stan Hardinger na huling naglaro sa Barangay Ginebra San Miguel noong season 48. Hanggang ngayon kahit hindi na nga naglalaro sa PBA o nag-self-retire na umano itong si Christian Stan Hardinger sa PBA ay marami pa ring fans ng Barangay Ginebra San Miguel ang gusto itong pabalikin sa kanilang koponan. Malaking bagay umano magagawa nitong si Christian Stan Hardinger para muling makabalik sa PBA Finals at makapag-champion muli ang Barangay Ginebra San Miguel sa mga susunod na conferences ngayong 50th season. At dahil si Justin Brownlee nga ang muling ipaparadang import ni Coach Tim Cone at Barangay Ginebra San Miguel sa paparating na Commissioner's Cup, ay kahit nga magiging undersized si Justin Brownlee, kung makakabalik naman daw itong si Christian Stan Hardinger, ay hindi naman ito magiging problema sa Barangay Ginebra San Miguel dahil import stopper talaga itong si Christian Stan Hardinger nung panahon na naandun pa siya sa Barangay Ginebra San Miguel. Matatandaan na nung huling nag-champion ng Barangay Ginebra San Miguel sa PBA noong 2023 Commissioner's Cup, kung saan nakalaban nila sa championship ang guest team na Bay Area Dragons, kung saan mayroong mga malalaking players ang nasabing guest team, ay magandang naging kombinasyon nila Japet Aguilar at Christian Stan Hardinger sa frontline ng Barangay Ginebra San Miguel. Kung ikukumpara sa mga nakalaban nila na sila Andrew Nicholson at mga locals ng Bay Area Dragons na pawang mga 6'9" ang average height sa kanilang frontline. Matinding depensa ang ipinakita nitong si Christian Stan Hardinger kaya muling nag-champion ang Barangay Ginebra San Miguel noong mga panahon na yon. Pero nang sumunod na season, nagkaproblema na itong si Christian Stan Hardinger sa Barangay Ginebra San Miguel kung saan hindi rin sila nakapag-champion. Kaya ayon mismo kay Coach Tim Cone ay nagde-demand ng trade itong si Christian Stan Hardinger papunta sa ibang koponan. Kaya ginawa na umano nila ito ng paraan. Kaya bago pa man mag-umpisa ang 49th season ng PBA, ay tuluyan na nga itong na-trade papunta sa Terra Firma Jeep kasama si Stanley Pringle, kapalit nila Stephen Holt at Isaac Go. Pero nang lumabas ang balita na yon na na-trade na nga itong si Christian Stan Hardinger kasama si Stanley Pringle papunta sa Terra Firma Jeep, ay nagulat umano itong si C-Stand at sinabing hindi naman umano siya nagde-demand ng trade at masaya umano siya sa kanyang kalagayan sa Barangay Ginebra San Miguel. At magmula nga noon, naglaro lamang ng isang conference itong si C-Stand sa Terra Firma Jeep at nang matapos ang kanyang kontrata ay sinasabing hindi umano nagkasundo ang Terra Firma Jeep at itong si Christian Stan Hardinger tungkol sa panibagong kontrata at sinasabing nang hihingi umano ng mas malaking halaga itong si C-Stan mula sa Terra Firma Jeep na hindi naman nila kayang ibigay, at kung hindi nga daw maibibigay sa kanya yon ay nagde-demand naman ito ng ibang trade papunta sa mga kupunan outside ng SMC. Sinasabing ayaw na umanong bumalik nitong si C-Stan sa San Miguel Corporation dahil sa paulit-ulit na pag-trade sa kanya. At nung mga panahon na yon, sinasabing matetrade na nga ito dapat muli pabalik sa SMC sa tanging kupunan na hindi pa niya napaglalaruan na Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Pero dahil sa sinasabing nag-self-retire umano ito ayon kay dating team governor ng Terra Firma Jeep na si Bobby Rosales, ay hindi na natuloy ang nasabing trade na magdadala sana dito kay Christian Stan Hardinger papunta sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Pero ngayon, mahigit 1 taon nang nakalilipas mula nang huling maglaro sa PBA itong si C-Stand at sinasabing napipinto na umano ang kanyang PBA comeback. Hindi nga lang sigurado kung sa Terra Firma Jeep na may hawak ng kanyang PBA playing rights o sa ibang kupunan na gustong kuhanin ang kanyang serbisyo. Kaya naman ngayon, nasa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman nakapasok sa PBA Finals. Ang Barangay Ginebra San Miguel ay isinisigaw ng napakaraming fans nito na ibalik na lamang umano itong si C-Stand para muli silang makapag-champion. At kahit nga umano si Justin Brownlee ang gamiting import sa paparating na Commissioner's Cup, ay hindi madedehado ang Barangay Ginebra San Miguel. Pero may malaking problema na kakaharapin ang Barangay Ginebra San Miguel kung pagbibigyan nila ang napakarami nilang fans na ibalik itong si Christian Stan Hardinger, dahil ayon sa ruling mismo ng PBA, ayon kay Commissioner Willie Marshall, ay kinakailangan muna nitong si Christian Stan Hardinger na maglaro pa ng isang buong conference sa ibang team bago ito po pwedeng i-trade pabalik sa Barangay Ginebra San Miguel. Kung free agency naman daw ang pag-uusapan, kinakailangan pa nito ng at least 5 conferences
para maging isang unrestricted free agent. Pero kung bibitawan naman ng Terra Firma Jeep ang kanyang PBA playing rights at magiging unrestricted free agent na nga ito, ay hindi pa rin ito po pwedeng makabalik sa Barangay Ginebra San Miguel ng basta-basta na lamang. Dahil kinakailangan pa na pagbotohan ng PBA Board of Governors kung papayagan nilang makabalik itong si Christian Stan Hardinger sa Barangay Ginebra San Miguel, kahit pa hindi pa nito nakukumpleto yung 2 conferences sa ibang team at 5 conferences para maging isang unrestricted free agent. Kaya sa ngayon, kung talagang gusto ng Barangay Ginebra San Miguel at ng mga fans nito na makabalik si Christian Stan Hardinger, ay kinakailangan talaga na dumaan muna ito sa butas ng karayom sa pamamagitan ng boto ng mga PBA Board of Governors na siguradong tataliwas, lalo na yung mga koponan na gustong kuhanin ang serbisyo nitong si Christian Stan Hardinger. Pero hindi natin alam, pwede pang mabaligtad yan at payagan ng mga team governors na makabalik itong si Stan sa PBA sa Barangay Ginebra San Miguel kung magkakaroon ng himala. Anong opinion mo dito sa 3 players na sinasabing pinagpipilian ng mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel na muling makabalik sa kanilang koponan ngayong paparating na Commissioner's Cup? Lalo na nga umano na si Justin Brownlee ang muling ipaparada nilang import na undersize pagdating sa Commissioner's Cup dahil na rin sa unlimited height ceiling ng mga imports na ipaparada ng halos lahat ng koponan. Posible kaya na isa sa kanila ang muling makabalik sa Barangay Ginebra San Miguel ngayong paparating na Commissioner's Cup? At kung sakasakali sa kanilang pagbabalik sa Barangay Ginebra San Miguel, ay makakatulong kaya ito para muling makabalik sa PBA Finals at makapag-champion na ulit ang Barangay Ginebra San Miguel? Sino kila Jamie Malonzo, Greg Slaughter at Christian Stan Hardinger ang karapat-dapat na makabalik sa Barangay Ginebra San Miguel para muli itong makapasok sa PBA Finals at makapag-champion ulit sa PBA? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.